So ito, mga kababayan, yung ating unang pag-uusapan ay patungkol dito, no, kay Sara Duterte at kay Madriaga, no? Na formal na po mga kababayan, Mang Teresita Laonde, hello po. Formal na po mga kababayan na i-file ng abogado ni Ramil Madriaga sa ombudsman kay Boying Rimulya itong affidavit nga na nako, ito na mga kababayan, panibagong sakit sa ulo ito ni Sara. Parang ano ito parang si Pokwang ito. Hindi naman siya yung nambatok ng nagbabakal bote, siya yung siya yung nai-stress. So ito mga kababayan, ito po ang formal na mga kababayan, i-file na po ng opisina sa ombudsman kay Boying Rimulya itong affidavit ni Gutesa. Ayan po, may nakadate po dyan, December 16, 2025. Ayan, kung nakita nyo po, Palad, Lauron, Palad, and T. Law Firm. Ayan, big love shoutout po sa inyong lahat mga kababayan. So dito po mga kababayan, nakasaad po dito ang naturang ayan po mga kababayan, panibagong sakit sa ulo ni Sara ito, panibagong hindi na naman makakatulog si Sara dito. So ito po mga kababayan, basahin ko lang po kasi actually hindi ko naman to pwedeng i-post diyan, kailangan basahin din po natin. So ito po nakalagay dito, tanggapan ng ombudsman December 16, 2025. So actually kanina lang to mga kababayan, kasi ngayon po ay December 16, 6:53 in the evening. So December 16, 2025, tanggapan ng ombudsman or Office of the Ombudsman. So ngayon mga kababayan, nakalagay dito December 15, 2025, Honorable Crispin or Jesus Crispin Rimulya, Ombudsman, the Honorable Office of the Ombudsman, Quezon City. Dear Ombudsman Rimulya, we write in our capacity as counsel for Mr. Ramil L. Madriaga, Afian, who respectfully seek the attention of the Honorable Office of the Ombudsman regarding matters set forth in this notarized affidavit, which we transmit and refer for appropriate action. Naku, patay. Ito mga kababayan, ipinasa na po ng kampo ni Madriaga sa ombudsman. So ito nakalagay dito, ayan, which we transmit and refer for appropriate action, evaluation, and such proceedings as may be warranted under applicable law. Patay, kang bata ka. Nakalagay mga kababayan. According sa galing ito kay Attorney Palad, Lauron, Anti Law Firm. Ayan. So nakalagay dito, we write in our capacity as counsel for Mr. Ramil Madriaga, Afian, who respectfully seek the attention of the Honorable Office of the Ombudsman regarding matters set forth in his notarized affidavit, which we transmit and refer for appropriate action, evaluation, and such proceedings as may be warranted under applicable laws, rules, and regulation. Patay kang bata ka dito. Naku po, mga kababayan. Ay, Diyos mio Marimar. Masakit sa ulo ito. Attached here too is the notarized affidavit of Mr. Ramil Madriaga, executed on November 29, 2025 and notarized by Attorney Cynthia Vinas Pantunal, containing the relevant narration of facts and circumstances that upon evaluation by your honorable office may call for administrative, criminal, and or other remedial action within the Ombudsman constitutional and statutory mandate. In view of the foregoing, we respectfully refer and endorse the attached notarized affidavit to your honorable office for proper disposition in accordance with your established procedures. Should your office require additional documents or clarificatory statement, we undertake to coordinate and comply at the soonest possible time subject to due notice. Patay. Handa daw ang kampo ni Madriaga, mga kababayan, kung sakali man na hihingi ang ombudsman ng mga patunay
detalyado, dokumento, papeles na magpatunay sa mga sinasabi ni Madriaga. Handa daw silang mag-comply. Patay kang bata ka. Naku, Sara, Diyos mio Marimar. Soonest possible time, subject to due notice. Naku po, forthwith. Sana ito, gawin din ito agad ni Boying para makaganti-ganti naman siya. Kasi bago siya naging ombudsman, tinadtad siya ng kaso nitong grupo ni Sara. So we submit this referral in deference to the Ombudsman Authority to investigate and act upon acts or omissions of public officers and employees. And we respectfully request that the affiant and this law firm be duly informed of any action taken as well as any directives for further compliance. Thank you for your attention. Very truly yours, Palad Lauron, Palad Anti-Law Firm. Patay kang bata ka. Chupaeng at sa Sirisa Force, hello po sa inyong lahat dyan. Ako, ito po mga kababayan, ang patunay na naisend na halaka. Ngayon, ito ang tanong mga kababayan. Aaksyonan na ba ito ni Ombudsman Boying Rimulya? Naku po mga kababayan, si Boying pa naman. Kapag si Boying nagsabi, kapag si Boying, nakaw, patay kang bata ka, Chupaeng. Mega love shoutout po, Ma'am Lily Tunini. Ayan. And kay Winifredo Terribol. Ayan, mega love shoutout. Terrible ba o Terribol? Kung tuloy ang nabasa ko. Ma'am Chaicher, hello po. Naku, mga kababayan, Diyos ko, masakit sa ulo ni Sara ito. At bukod dyan, mga kababayan, hindi pa tayo tapos. 13 minutes pa lang yan. 6 minutes tayo nag-umpisa. Siyempre, may dugtong pa yan. Bukod dito, mga kababayan, hindi pa man naimbestigahan ng ombudsman, hindi pa man naaksyonan at hindi pa rin kinumpirma ni Boying na natanggap na niya ang naturang affidavit ni Madriaga, ay eto pa mga kababayan. Ako, doble-doble sakit ni ulo ni Sara dito. Eto pa mga kababayan, mismo hindi pa man naimbestigahan sa ombudsman, hindi pa man natanggap ni Boying, di umano, di ko alam kung natanggap ba or hindi pa yata nabasa pero tinanggap na ng kanyang opisina. Kasi may sealed na nakatatak, itok na kaganon. So, bukod dyan mga kababayan, hinimok ni Congressman Bini Abante, naku po mga kababayan, alam nyo yung mga pinagbababoy ni Sara, kanya-kanyang bawian ngayon Si Laila de Lima, sinira ni Digong ang buhay bilang senador, bumuelta ngayon, bumawi ngayon. Si Bini Abante, binaboy ni Sara doon sa di ba? Affidavit ko tunay at may basihan at ebidensya pa. Yari yung baliw sa ralustay na yan. Wow! Nandito na si Ramil Madriaga. Buti, sir, may cellphone ka dyan sa BGMP. Kasi si Francis Leo Marcos dati, 100K kaya bayad daw niyan para magka-cellphone lang. So, eto na, mga kababayan. Bukod dyan, hindi pa man na imbestigahan ng ombudsman itong affidavit ni Madriaga, si Bini Abante, paggalit na galit ata, parang gustong manakit, parang taing-taing atat-atat na. Pakinggan ninyo. Marami ang nagulat sa paglutang ng sinasabing bagman at dating aide ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Pero gano'n nga ba siya ka-credible? Pag-usapan natin yan live mula dito sa PRTV Prime Studios kasama si Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante. Magandang gabi po, Congressman Abante. Welcome sa Kada Balita. Magandang gabi, buti nakaabot. Oo nga po. Traffic po mula sa Congress, hanggang dito sa may Mother Traffic na, it was... Actually mga kababayan, simula nung gustong-gusto ni Bini Abante na imbestigahan itong paglabas ng bagman ni Sara, ay tinira po siya nung bingot na vlogger, si Sir Jack, yung bingot na sabi niya hindi daw lahat ng demonyo na may sungay. Yung iba daw nakasuot ng puti, nagsusuot ng cross. Tapos question pa niya yung simbahan, saan daw napunta ang kanyang abuloy. Di ako naniwalang nagsimba ka, oy. Bakit? Kasi kung nagsimba ka, hindi ka binigyan ng Panginoon ng bingot na panghihitsura.
Kaya ka nga nabingot kasi hindi ka taga-Simba Eto, tuloy. Noon, 1 hour lang. From Manila to Congress. Pero ngayon, umabot na 1.5 hour. Dapat gawin sa Quadcom yun. Salamat, Sir Roberto. Dito, Congressman, ano muna yung assessment nyo dito kay Mader? Kasi maraming nag-iingat, di ba? Dahil sabi partner niyo na, teka muna, tingnan muna natin kung ano yung pagkatao niyan. Kayo po. Pinapasa ko nga ito. Kaya Kasi- ngayon lang siya lumutang. Actually, mga kababayan, itong issue na to, kahit ako, hindi ako talaga basta-bastang kakagat dito. Mga kababayan, paalala ko lang po sa inyo. Yung issue na to, hindi talaga ako basta-bastang kakagat dito kay Madriaga. Why? Kasi mga kababayan, ang kriminal, kapag balatan mo yan, kriminal yan. Hindi natin alam na ito lamang ay palabas lamang ni Sara at ni Madriaga. Hindi natin alam Ako hindi ko naman siya hinuhusgahan, pero hindi po kasi tayo agad-agad kakagat dyan. Bakit? Hindi ba, malay natin, no? Plano nila ito. Kasi ito malaking aligasyon to. Ngayon, syempre, papasukin ni Boying yan. Yeah? Syempre, si Boying, magdadaldal yan. Alam naman nila na si Boying, anytime pwede mag-press con yan. Paano kung kinagat ni Boying to, tapos pag-imbestiga, mapahiya si Boying? O, di, babango ang pangalan ni Sara. Yeah? Kaya yan ang isa sa ating pagkaingatan, mga kababayan. Tignan nyo, pati mga reporter, di ba? Sabi nila, nag-iingat sila kasi mahirap maniwala agad-agad. Kasi tandaan ninyo, itong si Madriaga, nagtampo lang. Di ba? Malay natin, palabas lang to ni Sara. Tapos, ending, habang nililitis-litis na, ganyan-ganyan, pinapasakay-sakay. O, syempre, unang investigation, nagtugma sa sinabi. Pangalawa, nagtugma, syempre, papalakpak tayo. Pangatlo, nagtutugma ulit. Papalakpak tayo. Pang-apat, ending, hindi pala totoo lahat yun. Tanim lang pala ni Sara at ni Madriaga yan. O, di ending yan, pag 2028, babango ang pangalan niya at sabihin niya agad, tignan nyo, napapahiya kayo, malinis si Sara. 2028 for president. Quits na. Tapos ang impeachment. Di ba? Bumango agad ang pangalan. Nasapawan yung mga droga-droga, yung mga pogo-pogo niyan. Pero, para sa akin mga kababayan, yung mga nagtatanong, Ken, totoo ba talaga na si Sara tumanggap ng pera sa pogo? Yes. Meron akong patunay. Bakit? Saan ba galing ni Harry Roque yung 36 million? Saan si Harry Roque kukuha ng 36 million at idonate niya kay Sara for Vice President noong 2022? Sige, tanong ko kayo. Mga kababayan, tanungin ko kayo. Saan galing ni Harry Roque yung 36 million na dinonate niya kay Sara for Vice President noong 2022? Wala namang negosyo si Roque. Di galing sa pogo. Simple lang yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Wala namang negosyo si Roque. Saan siya kukuha ng 36 million para ibigay kay Sara? Sige nga. Content niyo. Ano yung pagkatao niyan? Kayo po. Pinapasa ko nga itong pinadala sa aking affidavit ni Ramil Madriaga. Hindi naman siguro siya mag-ano ng affidavit under oath. Kung ito, walang kwentang affidavit Diba? Pangalawa, talaga nagtrabaho siya. Nagtrabaho siya as intelligence officer sa ilalim ng Vice President. Ngayon, syempre, kung hindi naman siguro totoo yan, I believe the Vice President could be able to answer that. Di ba? Masagot niya na mahusay yan. Mahusay naman ng ating Vice President. Pero bakit kaya ngayon lang siya lumutang? Hindi pa noong mga panahon na iniimbisigahan niyo ang vice-presidente po? Alam mo, talaga nakakagulat to. I'm very much surprised. Alam mo, Danilo, wag mo nang tanungin kung magkano talent fee ko. Kasi kung bibigyan man ako dito ng milyon-milyon, hindi kita bigyan. Diba? Bakit ngayon lang lumutang? Hindi nung pinag-uusapan sa Quadcom yan, sana lumutang na siya, no? Yes. Para maging maayos na. So I'm still wondering, bakit ngayon lang siya lumutang? At ginawa niyang, talagang kinuwento niya ng detalyado Yung mga nangyari, At saka ito, mga kababayan, para sa akin, tama ang sinabi ni Sir Kenry.
talagang pag-aralang mabuti yan. Kasi medyo nakakatakot sa dami ng tao sa politika, ba't si Dilima ang hingian ng tulong na alam naman natin na pinakulong ni Digong. Medyo nakakapanghinala. Kaya nga, di ba, kahit sino mga kababayan, kahit ako, no, hindi naman ako hustler pagdating sa pagdating dito sa pag-analyze dito sa politics, kasi hindi naman ako, 'di ba? Hindi naman ako political analyst, no? Ako lamang ay isang vlogger lang naman akong nagre-react sa mga balita. So, mga kababayan, nakakapagtaka nga lang din. 'Di ba? Sabi nga dito nung darawang reporter habang nagtatanong sila kay Bini Abante, so bakit ngayon lang si Madriaga nagaganyan kung saan halos 2 taon na siyang naipit doon sa kulungan? Ang sabi naman ng abogado ni Madriaga ay ang tagal na daw ni Ramil nang hingi ng tulong, ngunit parang dead-ma lang daw si Sara sa kanya. So nagtampo na nga daw. So kung hindi pala ito nagtampo at tinulungan ni Sara, so walang mangyayaring ganito. So, 'di ba mga kababayan, karimari-marim, 'di ba? Kagimbal-gimbal. Oo. Kaya mga kababayan, kailangan talaga be alert dito kasi mahirap 'to Pagdating sa punto, halimbawa, dun sa testimony ni Ramil Madriaga, check yung una. Pangalawa, nagtugma. Una, ang sabi niya, di ba, naghatid siya ng pera doon sa, Quezon City na comedy bar. Sige, sabihin natin, okay yon. Pangalawa, naghatid siya sa parking lot ng ombudsman. Sige, okay yon. Pangatlo, nag-check na naman, nag-confirm na naghatid siya dun sa Mega Mall. Paano kung pagdating sa pang-4 pumalya na? Pagdating sa pang-5, biglang binawi ni Ramil Madriaga ang kanyang lahat ng affidavit at bigla niyang inurong ang kaso. Sige nga. 'Di ba? Yan ang tanong ngayon mga kababayan. Paano kung nasa exciting part na tayo, tapos biglang umatras? 'Di ba? Kasi sa totoo lang, desperate moves na kasi itong mga DDS. Kasi sa totoo lang mga kababayan, sabi nga ni Attorney Larry Gadon, kung ngayon ura-urada mag-eleksyon, hindi mananalo si Sara. Kaya ang kailangan ni Sara, banguhin ang pangalan niya. Yes po, Ma'am Princess Paris. Kailangan ni Sara pabanguhin. Kailangan niya yung kumbaga parang I was born this way. Yung parang ganun, yung parang nabubuhay muli, parang born again ulit siya. Diba? Kasi sa kabila ng pagkalubog niya sa kumunoy, kailangan niyang umahon. Tapos kailangan pag umahon siya, unti-unting matatanggal yung mga putik. Diba? Yung mga linta. Diba? Yung mga lumot. Diba? Yung mga green na putik dyan. Mula sa kaniyang katawan. At aalindog siyang tatayo at sasabihin niyang, black is out. Gold is in because I am indestructible. Parang Lily Cruz, di ba? Parang Ivy Aguas ba? Di ba? Parang ganun. Di ba? Naku, mga kababayan. Nagbigay na ng statement sa husgado, sabi ni Ma'am Milagros. Di ba? Parang parang ganun ba? Parang reborn, di ba? Ma'am Rizelicious. Kaya mahirap sa totoo lang mga kababayan. Hindi naman tayo tanga na basta-basta maniwala sa mga ganitong pakulo. 'Di ba? Naku po mga kababayan. Kaya Diyos ko, alam nyo naman mga kababayan, Diyos ko. Kahit nga mag-rally si Sara ngayon, ura-urada, hindi aabot 1,000 yung aatin doon. Diyos ko. Sino pang aatin doon? Mas wala din namang kwenta yung pag-rally nila. Si Boy Lighter nga, umatras na, sabi nga ni Boy Lighter. Diyos ko, habang ako doon nagsigaw-sigaw, nakakasuhan na ako ng sedisyon, tapos yung mga amo ko nasa mall lang kumakain ng ice cream. Diba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, kailangan nila ng reborn. Diba? Tingnan mo si Boy Lighter. Anong sabi ni Boy Lighter? Diba, Ma'am Dali? Anong sabi ni Boy Lighter? Sabi niya, nakakapagod kaya sigaw ng sigaw doon. Tapos makakasuhan ka ng sedisyon ng makasuhan ka ng inciting to sedition, rebelde, makukulong ka. Tapos yung mga amo mo nasa mulang, nasa SM, kumain ng ice cream. Tapos pagkabukas mananawag na naman ulit, eto, punta na tayo ulit doon, sugod na naman. Sabi niya, putang ina niya, pag lumapit siya dito, sampalin ko pa siya magbilad sa initan doon. Para siya ang makasuhan, hindi kami. Diba? Nagising na si Boy Lighter. Diba? Ayan, tama ka din naman. Pero nag-confess na si Ramil una kay Peebles Cunanan. Alam ni Peebles kung bulaan o hindi.
Different sila ni Ramil. Sabi ni Jeanette Solomon. Actually kasi, sa totoo lang Ma'am Jeanette, wala naman akong problema kay Ramil. Ang sa atin lang kasi, much better kasi, prevention is better than cure. Di ba? Prevention is better than cure. Kasi minsan na tayong nalinlang. Hindi pa ba kayo nagising sa ginawa ni Digo? Pag ako nagdalo, 3 to 6 months, ubos ang droga. Naubos ba ang droga? Diba hindi? Tapos hahawak sa plug. Kikis sa plug. Pilipinas. Pilipinas. Nabudol na tayo noon. Huwag na tayo magpabudol ngayon. Ayan, tama po. Dapat i-cross examination mabuti si Madriaga. Di ba? Mga tol! Hindi na ako tatakbo sa 2020, tol! Ramdam ko na, tol! Mga ganyan, tol. Tol! Di ba? Kaya mahirap. Mahirap talaga, sa totoo lang mga kababayan. Hindi ko naman hinuhusgahan si Madriaga, pero hindi kasi mawala sa isipan natin, no? Actually, not only me, kahit kayo siguro, hindi mawala sa isipan ninyo ilang dekada, halos 1 dekada na yata silang magsama. Kasi bakit? Si Madriaga ay dating gons ni Digong yan. So, dahil lang sa hindi siya natulungan, bumaliktad na. Baka pag nanalo si Sara, biglang babaliktad ulit yan. Naalala nyo naman, sabi ni Trillanes kay Kerwin Espinosa, Kerwin, sure ka ba sa sinasabi mo laban kay Dilima? Kasi tandaan mo, si Digong, 6 years lang yan. Baka pag bumaba si Digong, magbago yung statement mo. Diba? Nangyari na kasi yan, mga kababayan. Anong sabi ni Trillanes, Kerwin? Baka yung mga sinasabi mo napipilitan ka lang. Sigurado ka ba dyan? Sa mga sinasabi mo laban kay Dilima. Kasi si Digong 6 years lang yan. Kapag ka nawala sa posisyon si Digong, baka magbago yung magbago yung statement mo. So anong nangyari? Nagbago nga yung statement. Kasi bakit? Nawala na sa posisyon si Digong. Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, yan ang isipin ninyo. Anytime, pwede kang magbago ng iyong salaysay. Based din sa, nangyari na mga kababayan. Nangyari na yan. Nangyari na yan kay Laila de Lima. Diniin nila ng diniin. Nung nawala si Digong, biglang nagbulilyasan lahat. Tapos binawi na nila. Kasi si Laila de Lima hindi pala totoo. Mahirap kasi. Mahirap mga kababayan. Sa totoo lang, hindi ako kontra sa kanya. Pero much better na aware. Dapat ang tao. Hindi agad-agad kakagat. Mga kababayan, mabilis lang yan Kasi bakit? Para ka lang nagsaing yan. Ngayon, nasanay ka sa kakakain ng palay. Malay mo kung magmahal ang palay, so syempre lilipat ka sa mais. Kasi mas mura ang mais. 'Di ba? Simple lang yun mga kababayan. Napaka-imposibleng hindi nyo na-gets. Ngayon, sanay tayo sa palay. Paano kung ang palay maging 150 ang per kilo niyan? So pupunta tayo sa mais na tag 35 lang. At least, pareho lang naman yun kanin Pareho lang din nakakabusog. At least, nakakatipid. 'Di ba? Ganon yun. Kamote. Kamuting kahoy. Kaya kailangan magbago-bago Ang klima nga, may bagyo, may tag-ulan, may tag-init. 'Di ba sa ibang bansa may winter, may fall, may summer. Ganun 'yon, mga kababayan. Kaya mega love shoutout po sa inyong lahat dyan at sa Sirisa 4, silo po. So, yun po yun, mga kababayan. Nasa kay Madriaga na yan kung paano niya i-handle. At nasa na yan, ombudsman kay Jesus Crispin Remulla. Jesus Crispin! Jesus Crispin! I-forthwith mo na nang malaman natin, di ba? Jesus ko Ginoo Crispin. Na kay Jesus Crispin Remulla na yan, mga kababayan. Kung paano niya i-process yan, no? Kung paano niya kaya nga, di ba? Magtahi kagat-agad. Naku, mahirap na. So, yun po yun mga kababayan. So, sa sunod,
Alam nyo mga kababayan, eto ha, wag po kayong ano